Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 plus 1 plus 1, ano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Meron po akong ipapansin sa inyo. Isang aral po ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, babasahin natin. Dito po sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today, sa pahina 6, ganito po ang ating mababasa. Hindi ililigtas ni Cristo ang sino man sa labas ng Iglesia ni Cristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Dito po sa ating nabasa, napakatindi naman ng doktrinang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Alam ninyo, itong aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay lumalabag sa Biblia. Babasahin natin. Dito po sa unang Korinto 5:13, ang sabi, datapwat sa nasa labas ay Diyos ang humahatol. Napakaliwanag po. Ang mga nasa labas ng iglesia, Diyos po yung humahatol sa kanila. Ika nga sa isang salin, Easy English Bible. Ganito naman ang sabi, it is not right for me to decide about people who do not belong to the church group. God will judge those people. Napakaliwanag po. Wala palang karapatan si Apostol Pablo na magusga sa mga tao na nasa labas ng kanilang iglesia. Yan ang sabi ni Apostol Pablo dito. Kasi Diyos daw ang humahatol. At dahil dito, taliwas po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa nakasulat sa Biblia. Pero alam ninyo mga kapatid, meron pong isang patunay ang isang ministro ni Manalo. Sa ating episode ngayon, panoorin natin ang pahayag ng isang ministro naman ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Paano ba niya patutunayan na nasa kanila raw ang kaligtasan? Ito panoorin natin. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan, ayan. Ayan po, Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue
ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong ni Noe. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po na mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, pinatunayan ng Aklat Katoliko na may kaligtasan sa kanilang iglesia. Kasi nga nabasa sa aklat na ito ng isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong sinasabing the Church of Christ is the salvation of all souls. O sa kanyang pagbasa, ang Iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. Yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone, yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977. Ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng ministro. Nakikita nyo po sa screen. At may nakalagay nga, the Church of Christ is the salvation of all souls. Ayan. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali, sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos, o kung siya ay nagkasala, ngunit lubos na nagsisi sa kaniyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong Katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito: ang banal na Iglesia Katolika Romana, ang Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag po talaga, mga kababayan. At actually, aral po yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa nasabing aklat,
Ganun pa rin, sa page 250, mababasa naman natin ang ganito. Si Jesucristo ay naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akayin ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po, lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, nako, Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. ito talaga, chef talaga ito, ano? Panay chop, 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 chop. Di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, mali talaga. Paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1219. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism, for by it, a few, that is, 8 persons, were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natitingnang kagaya po ito ng iglesia na tinayo ni Kristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin po, yan pala ay secondary cause of our salvation. Dahil tandaan natin, si Kristo yung primary cause ng salvation ng tao. O klarong-klaro po yan. Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kapatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16:16 na ganito po ang sabi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Taga-sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlok at ako ang inyong taga-sorry!